Maraming salamat po, Pastor, at magandang umaga po sa inyong lahat. How I wish I could speak in Ilocano, pero hindi ko talaga kaya eh. Ang alam ko lang, adati mapintas ti balasang ti banger. Hindi ko nga alam kung ano yun eh. Mga awante inapoy, ano ba yun? Sabi ng apoy yun talagang fire. Dito yata pagkain na eh. Kaya salamat sa Panginoon. But anyway, ilang dialects meron tayo? I think we have 85 dialects dito sa atin, sa Pilipinas. Pero ang kagandahan, nagkakaunawaan. Pero ang national language po natin ay Pilipino. Tagalog. Siguro Tagalog ang lingwahe sa langit. Sabi ko sa Amerika, you know the language of the snake? English. Sabi niya, how did you know? Sabi ko, look at your Bible. Oo nga naman, kasi English ang Bible niya eh. Pero salamat sa Panginoon. At members of this church, thank you so much, Pastor. Thank you for inviting me. At salamat sa Diyos na tayo nagkasama-sama muli. At kung kayo po ay mapupunta sa Laguna area, San Pedro is the first town outside Manila going south. San Pedro. Maraming kwento kay Pedro. Pero salamat sa Panginoon. Pumunta po kami dyan 1978 to start a Baptist church from the scratch. And now, sa January po, kami ay 47 years. 47 years. Kaya salamat sa Panginoon. At nagkaroon din po tayo ng mga mission work dito sa Pilipinas, Luzon, Visayas, and Mindanao, and also outside our country. Kaya salamat sa Panginoon. At nais ko pong buksan po natin ang ating Biblia sa chapter 8 ng Book of Acts. Acts chapter 8. Babasahin ko po at sundan niyo po sa inyong Bible. At hinihiling ko lang po na tayo ay magstayong lahat para hindi po kayo antukin at bilang pagalang sa salita ng Diyos. Lahat naman po nakakaunawa ng Tagalog, Okay. Salamat sa Panginoon. And may I ask a favor na wala pong, please off your cell phone. Off your cell phone and put that on silent. Ano po? Kasi mahalaga po ang ating pag-uusapan ngayon. Mas mahalaga po ito sa kayamanan ng mundo. Kasi ang sabi ng Bible, what shall a profit a man if he gained the whole world and lost his own soul? Kaya ang hihilingin ko lang po, hindi po tayo abutin ng 1 oras. Siguro mga 2. Kaya hindi po. Yang maiksi lang po ito. Sa Acts chapter 8, kahiniling ko po of your cell phone. At please po, pag nag-preach, ay wala na pong maglalakad-lakad para hindi po tayo maistorbo. Kaya give me a favor. At medyo malayo din po ang aking nilakbay. I came here because of the invitation, and I give importance to that invitation. So, Acts chapter 8, from verse 26 hanggang po sa verse 40. Babasahin ko po at sundan nyo sa inyong Bible. Kung nakuha nyo na po, give me a loud amen. And verse 26, and the angel of the Lord spake unto Philip, saying, arise and go toward the south, unto the way that goeth down from Jerusalem unto Gaza, which is desert. And he arose and went, and behold, a man of Ethiopia, an eunuch, a great authority under Candace, queen of the Ethiopians, who had the charge of her treasure, and had come to Jerusalem to worship. Bakit siya punta ng Jerusalem? To worship. Verse 28, was returning, and sitting in his chariot, read Isaiah the prophet. Then the Spirit said unto Philip, go near, and join thyself to this chariot. And Philip ran thither in him, and heard him read the prophet Isaiah, and said, understandest thou what thou readest? And he said, how can I,
except some man should guide me. And he desired Philip that he would come up and sit with him. The place of the scripture which he read was this: he was led as a sheep to the slaughter, and like a lamb before his shearer. So opened he not his mouth. And verse 33, in his humiliation, his judgment was taken away, and who shall declare his generation? For his life is taken from the earth. And the eunuch answered Philip and said, I pray thee, of whom speaketh the prophet, this of himself or of some other men? Verse 35, then Philip opened his mouth and began at the same scripture and preached unto him Jesus. And as they went on their way, they came unto a certain water, and the eunuch said, See, here is water. What doth hinder me to be baptized? And Philip said, If thou believest with all thine heart, thou mayest. And he answered and said, I believe that Jesus is the Son of God. And he commanded the chariot to stand still, and they went down both into the water, both Philip and the eunuch, and he baptized him. And when they were come up out of the water, the Spirit of the Lord caught away Philip, that the eunuch saw him no more, and he went on his way rejoicing. But Philip was found at Azotus, and passing through, he preached in all the cities till came to Caesarea. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa salita niyo na aming binasa, sa mga awitin aming narinig, ang choir, at ganito po ang group singing. Salamat po, Panginoon, sa mga mensahe. Patawad po sa iyong mga kasalanan. Ngayong umaga, Panginoon, inyo pong nakikita ang lahat ng narito sa loob ng auditorium o maaaring mayroon pong nag-live stream. Panginoon, mangusap po kayo sa kanila. Banal na Espiritu, dalangin ko po na ang salita niyo ay maging maliwanag sa una po sa aming mga bisita na matiyak nila ang kalangitan. Hiniling po namin, Panginoon, na pagpalain po lingkod niyong gagamitin. Sa iyong sarili, wala po magagawa. Maliban ako'y gamitin niyo, wala po akong kabuluhan. So I beg your power, Holy Spirit of God, empower me now, and also the people na makikinig, Panginoon, ipagkaloob niyo, maunawaan nila ang simpleng paraan ng kaligtasan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you for standing and be seated, please. Well, ang Biblia po, ito ay salita ng Diyos. At dito po ay binasa natin, naka-record sa Book of Acts. Ang Book of Acts ay hindi po ito Acts of the Apostle, but it is the Acts of the Holy Spirit in the life of the apostles. At yung pong apostleship ay hindi po yan na malagi. Ibig ko sabihin, hindi yan nagpatuloy. Ang Panginoon ang tumawag ng 12 apostles. And after the death of the apostles, wala na pong apostles. Pag sinabing apostles, yan po yung mga tao o mga lalaki na nakasama ni Kristo during His earthly ministry. Kaya itong Book of Acts pong ito'y kasaysayan from hindi lamang from the start, kundi yung the kasaysayan that God empowered the church and God commissioned them to go and preach the gospel. Kaya pag trace back po natin yan, ang tunay na simbahan na itinayo ng Panginoon ay it was started in Jerusalem, Judea, Samaria, hanggang makarating sa Europe, makarating sa Amerika, makarating sa Pilipinas with the same command. Na ang command ng Panginoon to go and preach the gospel. But I want you to learn, mga kapatid, mula sa binasa natin, na itong Ethiopian eunuch, papaano po ito nakatiyak ng langit? Tandaan po natin, ang Diyos ang siyang nag-arrange. Ang Diyos ang siyang nag-arrange. Tandaan po natin, kaya kayo po mga bisita namin, please pay attention. Ano po? Ako'y naniniwala na hindi po aksidente na kayo ay nakarating dito. Ang Diyos ang nag-arrange. Ang Diyos ang nagdala sa inyo dito. Last Tuesday,
Kausap ko po yung contractor ng solar. Kami papagamit ng solar sa aming simbahan. At nandun yung dalawang engineer, nandun yung manager. I talk to them. Sabi ko, hindi po aksidente na kayo naririto. Kasalanan ko po bilang pastor pag hindi ko po sa inyo na ihayag ang tungkol sa napakasimpleng paraan ng kaligtasan. At gayon din po. Kaya marahil ito'y first time nyong marinig. Marahil maraming beses nyo na ito narinig. Ang pinakang mahalaga po ay papaano ang tao magkakaroon ng personal relationship with God. Lahat pong tao'y nilalang ng Diyos. Iisa po ang ating pinanggalingan. Tayo'y mula kay Adan. Lahat po ng bagay dito sa mundo ay nilalang ng Diyos by His Word. Let there be light, and there was light. Let there be water, and there was water. Pero nung nilalang ng Diyos ang tao, in a special way, hindi niya sinabing, let there be a man, and there was a man. Hindi ho. Siya'y kumuha ng alabok, pinurma niyang tao. At ang sabi ng Bible, hiningahan niya ng hiningang buhay. Kaya po, ang unang nilalang ay si Adan. Galing po tayo kay Adan. Huwag kayo maniwala sa evolution. Sapagkat sabi ng evolution, ang tao nang galing sa hayop. Mula sa kiti-kiti, naging langaw, naging tutubing, naging ibon, naging kabayo, naging baka, naging kalabaw, pagkatapos naging unggoy, tapos naging gorilla, pagkatapos naging tao. Ay, ikukumpisal ko talaga sa inyo. Kahit naman ganito ang aking hitsura, hindi ako maniniwala ng lolo ko'y galing sa unggoy. Ang tao ay direktang nilalang ng Diyos. Pero sabi ng Diyos, hindi maganda sa lalaki ang nag-iisa. Makinig kayo mga binata. Hindi maganda sa isang lalaki ang nag-iisa. Kaya ang Diyos ay gumawa ng babae. At kinuha yung isang tadyang ni Adan at ginawang babae. Pinatulog si Adan. Sabi nila, ganyan naman talagang ginagawa nila eh. Pinapatulog. Ginawa pagkatapos kinuha yung tadyang at ginawang babae. Ang lalaki, direktang nilalang ng Diyos. Pero yung babae ay yung isang tadyang ng lalaki, kinuha at ginawang babae. Kaya nga ang babae, the missing rib. Kaya pag ikaw'y binata, ang hahanapin mo, the missing rib. Kung yung talaga yung missing rib mo, ang iyong pamilya ay magiging matagumpay. Tingnan nyo, pero nilagay sila ng Diyos doon sa Garden of Eden. Nung nilagay sila ng Diyos sa Garden of Eden, ang sabi ng Panginoon, nandyan lahat ng mabuting bagay, nandyan lahat ang iyong pangailangan. At sa inyo yan, maliban lang sa isa na puno ng kahoy na ang sabi ng Bible ay nagpapakilala ng mabuti at masama. At kapag kayo kumain ng bungang yan, tiyak na kayo'y mamamatay. To make the story short, wala si Adan, kumuha si Eva, kinain niya, pagkatapos binigyan si Adan, at ang sabi ng Bible, the man, ang tao po, ay nahulog sa kasalanan. Kaya sabi ng Bible, sa pamamagitan ng isang tao, ang kasalanan pumasok sa sanglibutan. At ang kamatayan ay naranasan ng lahat, sapagat ang lahat ay nagkasala nga. Kaya lahat po tayo ay makasalanan. Sino kaya dito ang pwedeng magtaas ng kamay? Pastor Laurena, ako'y hindi nagkakasala, wala akong kasalanan. Pakitaas lang. Wala. Anong ibig sabihin? Tinatanggap natin tayong lahat ay makasalanan. Kasi kung mayroong nagtaas, sasabihin ko sa iyo, yan ang una mong kasalanan. At pag nagalit ka sa akin, pangalawa na yan. So we admit, we're all sinners.
At ang judgment ng Panginoon sa atin bilang makasalanan sa Romans 6:23, for the wages of sin is death. Ano po yung death? Separation. Kaya ang hatol ng Panginoon sa atin, pag tayo namutay, tayo pupunta sa impyerno. That's the wages of our sin. Hell. Sabi ng iba, mayroon ba talaga, Pastor, impyerno? Eh, sabi yun ng Bible eh. Sabi ng Bible. Ito'y salita ng Diyos. Sabi ng Bible, mayroong impyerno. Mayroon na bang pumunta ron? Mayroon na. At pag hindi ka naligtas, ikaw yung susunod. Eh sabi ng Bible, there's hell. Pag binasa niyo sa Luke chapter 16, that's the history of Lazarus and the rich man. And until now, that rich man, he is begging for mercy. He is crying, Lord, Abraham, Abraham, please help. Send Lazarus na itubog ang dulo ng kanyang daliri sa tubig at patuluan ako ni isang patak ng tubig dito sa impyerno. Anong sabi po ng Bible? Ibig sabihin sa impyerno, walang tubig. There's no water in hell. At ang makita natin, pag ang tao punta sa impyerno, meron siyang conscience, meron siyang malay. Sapagkat the rich man, until now, he is begging for mercy, but in hell there's no mercy. He is begging for water, but in hell there's no water. And once you go to hell, you will be there forever and ever and ever and ever. Kaya hanapin natin paano tayo wag pumunta sa impyerno. Ayon dito sa talatang ating babasahin, na isang lalaki na Ethiopian, from Ethiopia. At siya ay galing sa Meru Kingdom, the powerful kingdom in Ethiopia. At hindi siya ordinaryong tao. Mayaman siya. Kasi siya ang namamahala ng kaharian ni Reyna Candace. Kung sa atin, siya ang nasa Secretary of Finance. He is not an ordinary man. You cannot be a Secretary of Finance without education. Matalino siya. Mayaman siya. Kaya lang po siya eunuch. Pag sinabing eunuch, yan po yung lalaki na hindi siya pwedeng manganak. Makapagbigay ng similya para manganak. Pero alam niyo, nagbiyahe po siya from Ethiopia to Jerusalem. It took for him 4 to 6 months. Kasi ang kanyang sasakyan ay yung chariot. Yun ang pinakang Mercedes-Benz during the time. 6 months one way. What's the purpose? To worship. Where? Jerusalem. Kaya kayo mga bisita, ang palad nyo. Ang iba sa inyo ay sinundo. Ito hindi sinundo. It took for him 6 months, 4 to 6 months. 25 miles per day. Ang biyahe niya, 1,500 to 1,600 miles ang distansya. At alam nyo, pagpasok niya sa Jerusalem, doon sa templo, pag ikaw ay eunuch, hindi ka pwedeng makapasok. Doon sa pinakang altar. Can you imagine? Nagbiyahe ng 6 months, pagkatapos hindi niya alam na siya hindi makapunta doon sa altar. Sapagkat yan ang Jewish belief. At alam niyo po, nung siya'y pauwi na, ang sabi ng Panginoon kay Philip, si Philip ay isang alagad ng Panginoon, nandun po siya sa Samaria. Busy po siya sa pangangaral ng salita ng Diyos. Mayroong great revival, maraming kaluluwang tumanggap sa Panginoon. Pero inutusan siya. Kaya po ang sabi ng Biblia, doon sa verse 27, and he arose and went, and behold, a man of Ethiopia, an eunuch, a great authority, Candace, queen of the Ethiopians, who had the charge of all her treasure, and had come to Jerusalem to worship. Sa kanya pinagkatiwala ang treasure ng Ethiopia. Kaya hindi siya basta ordinaryong tao. Edukado siya, mayaman siya, kilala siya.
Pero tandaan po natin, hindi po ang batayan ng punta sa langit ay kung kilala ka dito sa mundo. Hindi po kung ilang diploma mayroon ka o ilang masters mayroon ka. Hindi po pinag-uusapan kung magkano ang kayamanan mo. Ang pinakamahalaga sapagkat sabi ng Bible, makamtan man ng taong kayamanan ng buong sanglibutan at mapahamak ang kanyang kaluluwa sa impyerno ay walang kabuluhan. Kaya po siya ay naligtas. Kaya po siya nakatiyag ng langit. Tatlong bagay lang po. Number 1, look at in verse 28. Was returning and he is sitting in his chariot, read what? Isaiah the prophet. Ang book of Isaiah, ito po ay, dati po kasi ang Bible hindi pa banded na ganito. Yung 5 book of Moses, isa yun. Ito pong binabasa niya, daladalan niya sa chariot, ay book of Isaiah. Nasa Bible po yan. Ang ibig kong sabihin, kaya po siya nakakilala kay Kristo na sariling tagapagligtas, kaya po siya tumanggap kay Kristo na sariling tagapagligtas sapagkat ang binabasa niya ay tamang aklat. He got the right book. Hindi po pasyon. Hindi rosaryo. Ang binabasa niya ay the Bible. One of the book of the Bible. The Bible is the very Word of God. Sabi ng iba, alam niyo, Pastor, hindi ako niniwala, Biblia ay salita ng Diyos. Sabi ko, bakit? Ay sulat lang yan ng tao. Tama, taong sumulat niyan. Pero sila'y dinidiktahan ng banal na Espiritu. Kaya tao ang sumulat. Kasi tao ang magbabasa. Alam nga naman kung ang susulat niyan, aso, paano natin mabasahin yan? Aw, 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 aw! Ay, hindi pwede yun. Tao ang sumulat, pero dinidiktahan ng banal na Espiritu. Kaya ito ay salita ng Diyos. Hindi ang binabasa niya ay pasyon. Hindi ang binabasa niya ay rosaryo. Ang binabasa niya ay salita ng Diyos. The Bible is the very Word of God. Ang ating bansa po ay hindi po oriented sa Bible. Kasi po nung pumunta dito, wow, ang yaman niyo sa, ano susunod naman? Yaman niyo sa microphone. Pwede bang dalhin ko pag uwi yung isa? Amen. Ano ba sinasabi ko? Ang Bible po ay salita ng Diyos. Amen. Ito'y sulat ng mga tao na dinidiktahan ng banal na Espiritu. About 40 men. Yung sekretary ng Diyos, kumuha sila. 40 men para isulat ang Bible. Pero tindin nyo, pagsulat nga tayo ng kasaysayan ng Pilipinas, kahit 3 lang tayo pag hindi magkakontra na. Pero sa Bible, walang contradiction. Why? It's the Word of God. Sabi ng Bible, isinulat ito ng mga writers na sila'y dinidiktahan ng banal na Espiritu. Hindi lang po ito history of the past. This is the history of the past, the present, and the future. Sapagkat sa Diyos wala pong past. Everything sa Kanya ay present because He is a powerful God. Yun ang binabasa niya. Ay sa atin po kasi, nung pumunta rito ang mga prailing Kastila, itinago ang Bible. Pag nakitaan ka ng mga prailing Kastila ng Bible, pugutan ng ulo. Tinakot ang ating mga ninuno. Pinasamba sa cross na espada. Itinago ito. Anong ibinigay? Relihiyon. Tinuruan ang ating mga ninuno sa sumamba sa mga Diyos-Diyusan. Pag sinabing Diyos-Diyusan, parang sabihin natin na kutsi-kutsihan. Hindi yan totoong kutsi. Pag sinabing tao-tauhan, hindi yan tunay na tao. Pag sinabing Diyos-Diyusan, hindi rin tunay na Diyos. Iisa lang ang Diyos. Are you listening?
Kaya po ang Biblia, ito ay salita ng Diyos na isinulat ng 40 writers na sila'y dinidiktahan ng banal na Espiritu. Kaya wala pong contradiction sa Bible. Kumuha tayo ng mga writers about the history of the Philippines. 6 lang o 5. Magkakontra na sila. Pero ang Bible, 40 writers without mistakes. Without contradiction. Why? It's the Word of God. Ito ang kumpletong kapahayagan ng Diyos sa mga tao para ituro kung ano ang kalagayan ng tao sa harapan ng Diyos. Ang sabi ng Bible, for all have sinned and come short of the glory of God. Lahat po tayo ay makasalanan. Sino kaya dito ang pwedeng magtaas ng kamay? Pastor, wala pa akong kasalanan. Sino pwede magtaas? Wala. So inaamin natin na tayo makasalanan lahat. Kasi kung mayroong unang magtataas, sasabihin ko sa kanya, yan ang una mong kasalanan. At pag nagalit ka, pangalawa na yan. For all have sinned. Tayo ay mula kay Adan. Tayo po ay makasalanan. Nasabi ng Biblia, sa magitan ng isang tao, ang kasalanan ay pumasok sa sanglibutan sapagkat ang lahat ay nagkasala nga. Lahat po tayo makasalanan. At ang hatol ng Diyos ay patungo tayo sa impyerno. Yan sabi ng Bible. Kaya, ang binabasa niya, akalain mo yan? Kung katulad po sa atin, ang katumbas nitong eunuch na ito ay Secretary of Finance. Mayaman yun. Mga congressman lang, mayaman na. Yung Secretary of Finance pa. Hindi ko alam kung mayroon din sila mga project. Ha? Yun ang binabasa niya. Akalain mo yan? Secretary of Finance, nagbabasa sa sinasakyan niya ng salita ng Diyos. Hindi niya binabasa kung magkano ang pera niya sa bangko. Word of God. That's why the Bible is the very Word of God. Sabi nila, ay kuy, sulat ng tao yan. Ay siyempre, tao ang magbabasa, tao ang magsusulat. Eh pagkabayo ang nagsulat yan, paano natin babasahin yan? Ay, hindi pwede yun. Kaya tao ang kinuha ng Panginoon na sila'y diniktahan ng banal na Espiritu. At ito ang binabasa ng eunuch, Ethiopian eunuch, from Ethiopia. Kung sa atin, siya po yung Secretary of Finance. At ang sabi ng Bible, returning and sitting in his chariot. Kalay mo yan, nag-travel siya ng 1,500 miles. Pagkatapos pagdating doon, hindi siya makapunta sa altar sapagkat siya isang eunuch. Kalain mo yan? Pero, nung siya'y pabalik na po, going back, ay siya po ay ang banal na Espiritu nangusap kay Philip. Puntahan mo yun. Busy po siya sa Samaria, going the revival, doing the soul winning. Pero pinakinggan niya. Kaya sabi, ang Espiritu yung nagsabi kay Philip, pinuntahan niya. He ran. Tumakbo siya. Inabangan niya. Nakasakay sa chariot. Nagbabasa siya. Anong binabasa niya? Bible. Ang Bible po ay salita ng Diyos. Are you listening? Ito yung aklat na the most rejected ng mga Filipino. Pag nagsusulwining kami at nakitaan ng Bible, nagsasara ng pintuan ng mga tao. Pero praise the Lord, alam niyo, ako'y lumaki sa Bicol. Ang Bicol po ay dyan pumuntang mga Spaniards. Sorsogon, Albay. Kaya ang lalaki ng mga simbahan po dyan, mga 1700. Ang lalaki po. Kaya pag nagdudurnaking kami dyan, pag nakita may Bible, sasabihin kami, sarado kaming Katoliko. Pop! Talagang sinasara ang pinto. Sabi ko, kung kayo sarado, dala namin susi. Ano yung susi? The gospel. That Jesus died, buried, and rose again. Kaya tingnan niyo po, binabasa niya.
So he got the right book. Itong lalaking ito, na eunuch, mayroon siyang right book, the Bible. Pag pinag-usapan natin ang kasaysayan ng Pilipinas, ang kailangan natin, the history of the Philippines. Pero pag pinag-usapan natin ang paano makatiyak ng langit, ang kailangan natin ay Bible. Alam niyo, lumaki po ako sa Bicol. Pero alam niyo, naranasan kong persecution. Nagdodornaking po kami. Pagkatapos, they slammed the door. Relihiyon na kami. Hindi namin kailangan Bible. Wow. Sabi ko, thank you. Pagkatapos, dadaan ako sa iskinita, bahay nila yan, tapos dinuruan pa ako. Pagdura, pak, tama dito. Ano gagawin ko? Kinuha ko, pinahid ko sa dingding nila. Ang tinanggap kong walang bayad, binabalik kong walang bayad. Grabe ang persecution doon. Binabato kami. Minsan nag-preach ako sa Palawan, naranasan din namin yun. Ayaw nila ng Bible. Ang yakap nila ay relihiyon. Mga magulang, mga kapatid, mga kaibigan, hindi po relihiyon ang ating pinag-uusapan. Ang pinag-uusapan natin, paano tayo magkaroon ng relasyon sa Diyos. Pwede kang may niyayakap na relihiyon, pero saan kanyan dadalhin? Nang sabi ng Biblia, ang kabayaran ng ating kasalanan ay sa impyerno. Ngayon, yung pong mayaman na tinanggihan ang Panginoon, andun na po siya for more than 2,000 years. He is experiencing the things sa impyerno na sabi ng Bible, in hell there's no water. In hell there's fire that never queens. At sila'y magmamakaawa doon. But listen to this. Sabi nga sa Pasyong Katoliko, habang maaga pa'y mag-asikaso na, gumabi na't dumilim na'y wag ng pangapa-ngapa. Ang ibig sabihin po niyan, habang buhay pa po tayo, dapat alam natin kung saan tayo patutungo. Hindi natin kailangan ng relihiyon. Ang kailangan natin, paano tayo magkakaroon ng relasyon sa Diyos. Yan po ang pinakamahalaga. Kaya po, makita po natin dito, kaya po itong lalaking ito, the eunuch, siya po ay naligtas, siya ay nakatiyak sa langit ng langit, sapagkat siya po ay natagpuan niya ang tamang aklat. Hindi natin kailangan ng pasyon para tayo makatiyak ng langit. Hindi natin kailangan ng memorized prayer para tayo makatiyak ng langit. Ang kailangan po ay magkaroon tayo ng personal na relasyon sa Diyos. Ayon sa itinuturo ng Biblia. Hindi po relihiyon. Hindi po kayo pwedeng dalhin ng Baptist Church sa langit. At walang relihiyon na pwedeng magdala sa atin sa langit. Maraming relihiyon. Tinignan ko lang kanina, ilang relihiyon mayroon sa Pilipinas? More than 20. O sa buong mundo, more than thousands. Ay kung iisa-isahin mo yan, alin tama, alin tama, alin tama. May tama ka na, pero hindi mo natagpuan tama. Why? Religion cannot take you to heaven. If you want to be sure of heaven, what you need is the right book. Tamang aklat, hindi pasyon, hindi nobina. Ang kailangan natin, ang Biblia, sapagkat ang Biblia ay salita ng Diyos. Iisang tabi natin ang relihiyon. Na ipinamana sa atin ng mga prailing Kastila na sumakop sa ating bansa for more than 300 years. Salita ng Diyos ang kailangan natin, the right book. Kaya po siya nakatiyak ng langit because he got the right book. Alam niyo, bago po ako tumanggap sa Panginoon, naranasan ko po, ang una pong tumanggap sa Panginoon, tatay ko. Pinipilit niya ako. Ang tatay ko po ay dating chief of police sa Mindoro. I grew up in Bicol but I was born in Mindoro. Alam niyo, unang tumanggap ang tatay ko, pinapupunta niya ako sa church, hindi ako pumunta. To make the story short, ang sabi niya sa akin, kung ayaw mo sumunod sa akin, umalis ka sa tahanan ko. Yun ang prinsipyo ng tatay ko. Ayaw mong sumunod sa kanya, get out. Sinubukan ko, umalis. Naglayas ako at the age of 15 years old.
Pero after 9 months, bumalik po ako. Tapos sabi ng tatay ko, bakit ako bumalik? Susunod na po ako sa inyo. Ano sabi niya sa akin? Pupunta ka ng church? Opo. Tapos yung pastor pupunta sa amin. Ayaw ko ng Bible. Maago po ako naalipin ng bisyo. Nagsimula ako manigarilyo. Minom ng alak between 10 and 11 years old. I've been in 5 school because before I graduate high school. 5. Dapat 4 lang, di ba? Pero walang magagawa. Na-promote eh. I become a member, bahala na gang. Every day. Pero alam niyo ho, when I listen to the preaching, just like what you're doing now, I listen to the preaching of the pastor. That is the late pastor Eddie Porto. Nakinig ako sa kanya. Sabi niya, he preached about hell. Sabi ko, ayaw pumunta sa impyerno. Gusto ko sa langit. In-explain niya, doon pa lang sa upuan, ako'y tumanggap na sa Panginoon. Never dream to be a pastor. Never. Kaya ang offer ng Panginoon ay para sa lahat. Hindi po relihiyon ang mahalaga. Ang mahalaga ay relasyon. Personal na relasyon sa Diyos. Yan po ang napakahalaga. Kaya po siya nakatiyak ng langit, number 1, natagpuan niya ang tamang aklat. Ano yung aklat na yun? The right book is the Bible. The B-I-B-L-E, is that the book for me? I stand alone, the Word of God, the B-I-B-L-E, Bible. And that is the King James Bible. Amen. Pangalawa po, ayan sabi po dito sa verse 29, then the Spirit said to Philip, go near and join thyself to this chariot. Ang banal na Espiritu ang nag-utos kay Philip. Kasi si Philip, isang alagad ng Panginoon. Busy siya dun sa Samaria. Pero sabi ng Panginoon sa kanya, Philip, may dadaan dyan. May karwahe. At abangan mo. You need to be there. Alam nyo, iniwanan niya yung pong Samaria at pumunta siya, inabangan niya. At pagkatapos, naibangan niya, nakita niyo yung eunuch at ang sabi niya, nauunawaan mo bang binabasa mo? Very honest yung eunuch. Ano sabi niya? Paano ko ito maunawan? Maliban na may magpaliwanag sa akin. Kaya sabi niya sa verse 29, then the Spirit said unto Philip, go near and join thyself to this chariot. And Philip ran thither to him and heard him read the prophet Isaiah and said, understandest thou what thou readest? And verse 31, and he said, how can I, except some man should guide me? And he desired Philip, and he would come up and sit with him. So sumakay si Philip. Pinaliwanag sa kanya. Ito po ang suggestion ko po sa inyo. Pag may pumunta sa inyo, anumang relihiyon, at sasabihin, kayo po ay kailangan makatiyak ang langit. Ibalik niyo po yung tanong. Ang tanong ay ito, what if we die right now? Are you sure of heaven 100%? Tanungin niyo, pag namatay ka ngayon, tiyak mo na ba ang langit? Pag sinabing, ay wala pa naman nakakatiyak niyan, saan mo ako dadalhin? Saan mo ako dadalhin? Ang sabi ng Bible, ang bulag, umakay sa kapwa bulag, sila'y patungo sa hukay. Hindi katulad sa EDSA, bulag daw siya, nagpapalimos. Pero no, yung isang kaibigan, nakita rin bulag, nagkita sila. Pinag-usapan lang kung magkano ang kanilang nalimusan. Pero ito'y, ang tunay, alam nyo, ang taong walang katiyakan ng langit, we are spiritually blind. Binulag tayo ng relihiyon nung pumunta ang mga prailing Kastila dito sa ating bansa. Inalis ang Bible. You will never know about God without the Word of God. So, una po, natagpuan niya ang tamang aklat. Pangalawa, natagpuan niya ang tamang mangangaral. Sino man pong pumunta sa bahay niyo o
o may makipag-usap sa inyo, ito agad tanungin nyo. Halimbawa po tayo mamatay ngayon, tiyak nyo na ba ang langit? Pag ang sagot ay, wala pa namang nakakatiyak niyan, ay saan mo ako dadalhin? Dapat yung magwi-witness, dapat siya nakakatiyak. Paano maituturo kung hindi mo alam? Sabi, mag-google tayo. Ang Google po ng Diyos, itong salita ng Diyos. Ito ang magtuturo sa atin. Kaya po siya naligtas itong eunuch na ito. Number 1, natagpuan niya ang tamang aklat. Pangalawa, natagpuan niya ang tamang mangangaral. Paano sa inyo maipapaliwanag kung paano ang tao makarating sa langit? Kung yung nagpapaliwanag ay siya mismo hindi nakakatiyak. Pastor man yan, pari man yan, ministro yan, obispo pa siya, tanungin mo. Nasa aeroplano kami, minsan katabi ko ay pare. Tinanong ko. Sabi ko, Father, halimbawa, mag-crash itong aeroplano ito, hindi naman natin hinihingi. Tayong dalawa mamatay, tiyak mo na ba ang langit? Hindi ko nakakatiyak. Right there, winitnessan ko po. Nag-preach ako sa Las Piñas. Andun may isang pare. Nag-preach ako. Pagkatapos ko mag-preach, sabi niya, saan po kayo? Sabi ko, San Pedro. Pwede ko bang sumama? Sabi ko, sige, cleaner ko sa kanya. God's simple plan of salvation. Yung pare ay naligtas. Kinalingguhan, dala yung kanyang sutana, lahat ng gamit, at isinurrender niya at tumawag siya sa Panginoon. Yun pong pinakang mahalaga. Pag mayroong nag-witness sa inyo, tiyakin nyo agad. Kausapin nyo. Halimbawa po sir, halimbawa po ma'am, pag namatay tayong dalawa, tiyak mo na ba ang langit? Pag ang sagot, ay wala pa na nakakatiyak niyan. Tanungin mo, saan mo ako dadalhin? Dapat tiyak. Are you listening? So, he got the right preacher, he got the right book, and tingnan niyo po, yung binabasa niya, yung book of Isaiah. And then look at in verse 35. Then Philip opened his mouth, and at the same scripture, and preached unto him who? Jesus. Binuka ni Philip yung kanyang salita, ang kanyang bibig, at pagkatapos ipinangaral sa kanya si Jesus. Hindi po relihiyon. No religion can take us to heaven. Wala ho. Iba't ibang relihiyon, walang relihiyon. Ang tanging makapagliligtas sa atin ay ang Panginoong Jesucristo. Kaya nga, golden text of the Bible, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Kaya alam niyo po noon ang cross, pinakang silya elektrika ngayon. Kaya nga may dalawang tulisan, di ba? Isa sa kaliwa, isa sa kanan. Sa Biblia, walang nakalagay na pangalan. Pero binigyan ng pangalan ng relihiyon. Yung isa ay kalimutan ko. Yung isa may pangalan, yung dalawa may pangalan eh. Tapos, yung nasa kaliwa, habang siya'y nakapako sa cross, tapos isa pa yung nasa kanan. May tatlong cross yun, yung gitna, bakante. Tapos, tuwing piyesta ng Pasko, nagpapalaya sila ng isang bilanggo at nagpapako ng isang bilanggo. May naka-schedule nun na ipapako sa cross. Pero hinuli nila si Kristo. At nung hinuli nila si Kristo, ipresenta kay Gobernador Pilato. Ang sabi ni Gobernador Pilato, bayan, wala akong makitang kasalanan sa taong ito kay Kristo. Pero mayroon na naka-schedule. Ang sabi ni Gobernador Pilato, bayan, wala akong makitang kasalanan sa taong ito kay Kristo. Sino ang dapat palayain at sino ang dapat ipako sa krus? Anong sabi ng mga tao? Palayain si Barabas, ipako si Jesus. Sino ang dapat ipako? Si Barabas. Pero ang ipinako ay si Kristo.
Alam niyo noon, yung cross pinakang silya elektrika ngayon. Yung nasa kaliwa, habang siya ay nakapako ng Panginoon, ano sigaw niya? Kung ikaw ang tunay na anak ng Diyos, nagligtas ka ng marami, idamay mo kami, ikalas nyo kami dito sa pagkapako at ibaba mo kami para naman sila yung makagawa uli ng kilang ginagawa. Hindi niya inamin na siya ay makasalanan. Hindi siya nagsisi ng kasalanan. Pero yung nasa kanan, sabi niya, Hoy! Maski sa Diyos, hindi ka natatakot! Kinikilala niya ngayon, si Kristo ay Diyos. Hoy! Maski sa Diyos, hindi ka natatakot! Tayo ang karapat dapat dito! Tinatanggap niya, kaya sila nakapako, gawa ng kalang kasalanan. Tinatanggap niya siya makasalanan. Tayo ang karapat dapat dito! Pagkatapos ang sigaw niya, Panginoon! Alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. Pagkatapos siyang magsisi ng kasalanan, sabi niya, Panginoon, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. Ano sabi ng Panginoon? Ngayon din, kakasamahin kita sa aking kaharian. Pagkatapos siyang magsisi ng kasalanan, sabi niya, Panginoon, alalahanin mo ako. Kasi yan ang nature ng tao, di ba? Ako naman, kahit hindi pumunta sa inyo, kahit na ako'y nagsusugal, inaalala ko ang Diyos. Kahit ako'y nasa loob ng sabungan, laging inaalala ang Diyos para ako'y manalo. Ayaw ng Diyos ng alaala. Ang gusto ng Diyos, nandun ka. Pero sabi ng Panginoon, doon sa nakapako, doon sa cross, ngayon din, kakasamahin kita sa aking kaharian. Ngayon din, pero nakapako yun. Pero sabi ng Panginoon, now! Hindi tomorrow. What does it mean? Salvation is not tomorrow. Salvation is not next week. Salvation is today. Kaya nung siya'y tumanggap, ano sabi ng Panginoon? Today, thou shalt be with me in paradise. Ang katiyakan ng langit ay wala po sa Baptist Church. Ang katiyakan ng langit wala po sa Catholic Church. Wala po sa Mormons. Wala sa anumang samahan. Ang katiyakan ng langit ay tanging na kay Kristo lamang. Sapagkat ang sabi ng Biblia, ipinanganak sa bayan ni David ang isang tagapagligtas. Alam niyo po, ayaw nating tanggapin siya until now, yung mayaman na naroon sa impyerno ay siya'y nagmamakaawa. Father Abraham, have mercy on me! Maawa ka sa akin, naghihirap ako sa alab na ito. Why? In hell there's fire that never queens. For more than 2,000 years, he's begging for mercy. Kaya nga po, ang kaligtasan o ang katiyakan ng langit habang buhay pa po tayo. Ano sabi sa Pasyong Katoliko? Habang maaga pa'y mag-asikaso na, gumabi na, dumilim na, huwag nang pangapa-ngapa. Anong ibig sabihin yan? Buhay pa tayo, dapat magkaroon tayo ng personal relationship with God. Papaano? Sa magitan ng pagsisisi ng kasalanan, pagtanggap kay Kristo bilang sariling tagapagligtas. Kaya nung sabi nung nasa kanan, remember me when thou art in paradise. Anong ganti sa kanya ng Panginoon? Ngayon din, now! Hindi sinabi niyang tomorrow. Hindi sinabing kung ikaw'y magpipinitensya. Hindi ho eh. Hindi sinabi kung maglilimos ka ng malaking halaga. Ano sabi ng Panginoon? Today, thou shalt be with me in paradise. That's why salvation, assurance of heaven, is not tomorrow. It's not next month. It's not next week. The Bible says today. Ngayon, kaya sabi ng Bible, oras na marinig nyo ang salita ng Diyos, huwag nyong pagmatigasin ang inyong puso. I've been there before. Ayaw ko. Pero when I listen to the preaching of Pastor Porto, the Holy Spirit worked in my heart. That day, I received Christ in my heart as my personal Savior. Never planned to be a pastor. Never planned to be in Bible college. Pero tandaan natin, ang pinakang mahalaga po, personal na relasyon sa Diyos. Dapat bawat isa ay magkaroon ng personal na relasyon sa Diyos. Papaano? Tingnan yung sabi ng Bible. Doon sa verse 35. And Philip opened his mouth and began at the same scripture and preached unto him Jesus. And they went on their way. Tinanggap niya ang Panginoon.
tinanggap tinanggap nung Ethiopian eunuch ang Panginoong Kristo na sariling tagapagligtas. On their way, nakakita sila ng ilog. Sabi niya, "Here is water. What that hinder me to be baptized?" Pagkatapos na siya tumanggap, hindi po si Philip ang siyang nagsabi, kundi yung eunuch mismo. He traveled 1,500, 1,600 o 2,000 miles. Tinanggap niya ang Panginoon. At ang sabi niya, "Here is water. What that hinder me to be baptized?" Yung baptism po ay hindi yan nakapaglilinis ng kasalanan. Ang utos ng Diyos, bautismuhan ang tunay na tumatanggap. Pastor, pag ako hindi nabinyagan, ako ba'y punta rin sa langit? Sure. Yung tulisan sa krus, hindi yun nabinyagan eh. Ay nakapako sa krus, paano mo ibinyagan yun? See? Pero nasa langit siya. Pero yung tunay na anak ng Diyos ay kailangan siya sumunod sa tubig ng bautismo. Sapagkat in obedience to God. Pagsunod. Kasi ang binyag po ay hindi wisik, hindi buhos. Ang binyag ay lubog. Inilalarawan, ang ating kasalanan ay inilibing na at ibinangon para lumakad sa panibagong buhay. At sa Bible, wala pong infant baptism. Ang binibinyagan sa Bible, yung mga tumanggap na. Kaya ating makita rito, nung siya ay nabautismuhan, ang sabi ng Biblia sa verse 39, ang sabi ng Bible, that the eunuch saw him no more, si Philip, and he went on his way rejoicing. Bakit masaya po yung eunuch? Kasi sumunod siya sa Panginoon. Can you imagine? Nag-travel siya kung ilang araw yun. I think 3 months. Just to come to Jerusalem to worship. Without knowing that if he die, he will go to heaven. Hindi niya alam. But God sent the right preacher, Philip, and he got saved. Ngayon pong umaga, makinig po kayo mabuti. Makinig po kayo. May I have your attention? Ngayong umaga, you need to make decision. Kaya po kayo naririto sapagkat may nag-imbita sa inyo at nag-decide kayo na dito kayo ngayong umaga. Decision is very important. You need to make decision. Decision to receive Christ in your heart as your personal Savior. Tanggapin mo siya. Paano mo siya tatanggapin? Sa pananampalataya. Anong pananampalataya? Pagtiwala sa salita ng Diyos. Pinakilala ako ni Pastor, sa hindi pa kilala sa akin, ako si Pastor Ed Laurena. Naniniwala kayo na ako si Pastor Ed Laurena sapagkat nagtiwala kayo sa salita ni Pastor. Pwede siya magsinungaling, pwede ako magsinungaling, pero ang Diyos kailanman hindi pwede magsinungaling. Ang sabi ng Bible, once na tinanggap mo si Kristo, ang sabi ng Bible, ay sabi ng Biblia, magkamit ka ng kapatawaran at buhay na walang hanggan. At pag ikaw'y tumanggap sa Panginoon, yan po ang paraan para tayo magkaroon ng personal relationship with God. Kaya sabi ng Biblia, ang lahat ng sa Kanya nagsitanggap, pinagkalooban niya sila ng kapangyarihan na maging anak ng Diyos. Lahat ng tao ay nilalang ng Diyos. Pero lahat ng tao, tayo po'y makasalanan. Sa Bible, wala pong sabing venial sin, mortal sin. For all have sinned, ang sabi ng Bible. Lahat tayo makasalanan. Pero there is a chance. That's why we have the Word of God. We have the message that Jesus said in John 14:6, I am the way. The article the, ibig sabihin, yun ang binibigyan ng emphasis. Pag sinabi ni Marcos, I am the president, there's no other president. Sabi ni Kristo, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto my Father, but by me. He is the only way. It's not the Baptist church that will take you to heaven. Either the Catholic Church. Jesus is the only way. Kaya tanggapin mo siya sa puso mo na sarili mong tagapagligtas. Pag tinanggap mo siya, paano? Sa pananampalataya. Faith. Anong pananampalataya? Ibig sabihin, ng pananampalataya, pagtiwala sa salita ng Diyos. Bigyan ko kayo ng halimbawa. May nagbigay sa iyo ng cheque, 100,000. Sa pangalan mo nakalagay. Anong paniniwala mo? Mayroon ka na payable today. O mayroon kang 100,000. Kaya, pag iyong dinala sa bangko,
may 100,000 ka. Through that, cheque. Ngayon, ang ating pong garantiya ay ito, salita ng Diyos. Alam, sabi ng Biblia, at ang lahat ng sakay niya nagsitanggap, pinagkalooban niya sila ng kapangyarihan na maging anak ng Diyos. Kaya po, ngayong umaga, aking inaanyayahan lahat ng aming mga bisita, tanggapin niyo si Kristo sa pananampalataya. Ang pananampalataya, pagtiwala sa salita ng Diyos. Tatanggapin mo siya, tatawag ka sa Kanya, katulad ng ginawa ng isang tulisan, Panginoon, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. Ang sabi ng Panginoon, ngayon din, aalalahanin kita sa aking kaharian. Nagtiwala siya sa salita ng Panginoon. Ang Biblia ay salita ng Diyos. Ngayon pong umaga, inaanyayahan ko po ang bawat isa na kung hindi pa ho kayo nakatiyak ng langit, pwede niyong matiyak ngayon. Hindi po kayo aanib sa reliyon, kundi magsisisi ng kasalanan, tanggapin si Kristo na sariling tagapagligtas. Ang lahat na bisita po namin na hindi po nakatiyak ng langit, tanggapin niyo po. Igaguide ko po kayo sa panalangin, sa prayer. Sumunod po kayo sa prayer sa malakas na boses. Every head bow and every eye closed. Sumunod po kayo sa akin na sa malakas na boses. Yung lahat ng nais tumanggap sa Panginoon, sumunod po kayo sa aking panalangin sa malakas na boses. Tayo po yung manalangin. Dakilang Diyos, laksan niyo po please. Dakilang Diyos, salamat po sa inyong salita na aking narinig. Nakilala ko na ako'y isang makasalanan at inyong hinatulan patungo sa impyerno. Ngunit, salamat po sa inyong salita na si Kristo ay namatay, inilibing, at nabuhay na maguli dahilan ng aking kasalanan. Ngayon pong umaga, pinagsisisihan ko po ang aking kasalanan. Tinatanggap ko po si Kristo sa aking puso na sarili kong tagapagligtas. Salamat po sa kapatawaran ng aking kasalanan. Salamat po sa katiyakan ng langit. At salamat po, iniligtas nyo ang aking kaluluwa sa apoy ng impyerno at mayroong katiyakan ng langit. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sino po ang tinanggap nyo? Jesus Christ bilang tagapagligtas. Saan tayong kapahamakan iniligtas? Sa impyerno. Tama. Kung kayo ay ligtas na sa impyerno, saan kayo pupunta pag namatay? Sa langit. Sabi po sa John 1:12, but as many as receive Him, to them gave He power to become the sons of God. Ang lahat ng sa Kanya'y nagsitanggap, pinagkalooban niya sila ng kapangyarihan na maging anak ng Diyos. Ikinasal po ako ay 1976, January 16. Anak po ng pastor yung naging asawa ko. May lupain po sila. Tapos, sabi nung nagkasal, tinatanggap mo ba si Delia Hernandez na maging asawa habang buhay? Sabi ko, upo. Nung sumagot ako ng upo, ako'y napabilang sa pamilyang Hernandez. Tama? Hello? Tama po? At nung sumagot din siya ng upo, siya'y napabilang sa pamilyang Laurena. Kung tinanggap mo si Kristo na sariling tagapagligtas, ikaw'y napabilang sa pamilya ng Diyos. Ngayon, kung yung Hernandez ay may lupain, may mamanahin si Delia Hernandez ng lupa. Tama? Di ba kasama na ako? Ay, mayroon nga. Oh, di kasama na ako magmamana. Lahat ng tumanggap kay Kristo, yun lang magmamana ng langit. Kaya ang sabi ng Bible, wala nang hatol ang sino mang na kay Kristo. Ano yung hatol? Punta sa impyerno. Ang sino mang totoo na tumanggap sa Panginoon. Ako po'y tinanggap ko ang Panginoon November 1970. Doon ko tinanggap ang Panginoon.
At simula po noon, alam ko, anytime ako mamatay, ako ipunta sa sa langit, hindi sa impyerno. Amen? Oh, ang pupunta sa impyerno, yung tumanggi kay Kristo. Ang Panginoon nakapangako, yung nasa kaliwa, tumanggi. Yung nasa kanan, tumanggap. Ano sabi ng Panginoon doon sa nasa kanan? Ngayon din, kakasamahin kita sa aking kaharian. Kaya ngayon, yung tumanggap na, kaya sa Panginoon na sariling tagapagligtas, ay kayo ngayon pinatawad na at meron kayong katiyakan ng langit. Sino po yung tumanggap? Yung mga sumunod sa panalangin, natutuo sa puso. At alam niyo ho, I've been preaching the gospel for many, many years. Since 1973, when I surrendered my life. Until now, I'm preaching. That's why we have a work. Kagagaling ko lang po sa Israel. Tapos ay sa Dubai. Sa Israel po, mayroon doon na ipon kaming 250 Pilipino. Dinala ko po doon sa Jerusalem. Pinakita ko yung pinaglibingan sa Panginoon. At pinakita ko po yung cross na pinagpakuan sa Kanya. At pinakita ko sa kanila yung hagupit na pinalo sa Panginoon ng 39 times na may tinik yun. Pagkakapalo. Kawal Romano ang bumanat doon. Tapos hinihila. Kaya dalaan laman. Tapos kinurunahan siya ng tinik, 1.5 inch. Andun pa rin yung ikinuruna. Nakabaon yun. Kaya ang Panginoon unting naubos ang dugo. Bago siya namatay, ang sabi niya, it is finished. Alin ang tinapos ni Kristo? Yung pagtubos ng iyo at ng aking kasalanan. Kaya hindi na po tayo magpipinitensya. Diyan po sa Pampanga, mayroon diyang lugar na nagpipinitensyan. Nanood po talaga ako. 8 yata sila nun or 12. Ang inabot ko, 2 na lang. Talagang, pero pasuray-suray na sila. Kunyari nahihirapan sa krus. Yung pala. Tapos yung isa natumba. Bakit? Lasing na lasing. Alam nyo, kung tayo ang gagawa para tayo pumunta sa langit, insulto yun ni Kristo. Insulto yun kay Kristo. Siya na ang gumawa para sa atin. Hindi natin kayang iligtas ang ating sarili sapagkat tayo makasalanan. Ang dapat magligtas sa atin ay walang kasalanan. Kaya nga si Kristo ay Diyos, nagkatawang tao para lamang mabayubay sa krus ng Kalbaryo. At bago siya nalagutan ng hininga, ano sabi niya? Consumatum is, tapos na. Tapos na ang ano? Pagtubos ng ating kasalanan. Ang ating bahagi na lang ay tumanggap katulad ng inyong ginawa ngayon. Na tinanggap niyo si Kristo na sariling tagapagligtas. Ako po'y many years preaching the gospel. Lagi kong kagalakan pag mayroong tumatanggap, ako po'y natutuwa sa Panginoon. Yan ay trabaho ng Diyos. Sino po sa inyo ang sumunod sa panalangin? Yun totoo po na tinanggap nyo ngayong umaga si Kristo bilang sariling tagapagligtas. Pakitas nga po ang kamay. Huwag po kayong mahiya. Itaas niyo po. Iwagay-way niyo. Praise the Lord. Amen. Amen. To God be the glory. Amen. It's between you and God. Ikaw ang nakakaalam niya ng Panginoon. Sabi sa John 1:12, but as many as received Him, to them gave He power to become the sons of God. Ngayon, tinanggap mo na ang Panginoon na sariling tagapagligtas, ikaw ngayon ay anak ng Diyos. Kaya kasama ka sa pamilya ng Diyos. Diba? Ang lupain, kung may lupain ang magulang mo, ang magmamana lang yung mga anak. Kaya magmamana lang ng langit ay yung mga anak ng Diyos. Tinanggap ko si Kristo 1970. At doon, simula noon, I know I'm going to heaven. Anytime I die, I'm going to heaven. I am not bragging. I'm telling you the truth based upon the Word of God. Nang sino man sumampalataya ay di mapahamak saan? Sa impyerno, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Wala pong simbahan na pwedeng magdala sa iyo sa langit. Maraming simbahan magdadala sa iyo sa impyerno pero walang magdadala sa langit. Sapagkat ang sabi ng Bible, gayon na lamang for God so loved the world that He gave His only begotten Son, Jesus Christ. He died on the cross of Calvary, shed His blood because of our sin. Iisa lang po ang tagapagligtas. Amen? Ulitin ko po, sino po yung talagang, yung taos puso? Huwag po kayong mahiya. Huwag niyong ikahiya ang Panginoon.
Sabi ng Panginoon, sino magmakahiya sa akin sa harapan tao, ikakahiya ko rin siya sa harapan ng aking Ama. Yung totoo po na sumunod kayo sa prayer ng buong puso at tinanggap nyo ngayong umaga si Kristo na sariling tagapagligtas. Pagkitaas nga po ang kamay. Raise your hand. Raise it up. Huwag kayo mahiya. Amen. Okay. Malay mo, meron ditong politician, magbigay sa inyo ng tigwa 1,000. Amen. Salamat sa Panginoon. Kayo ang nakakaalam niyan at saka ang Diyos. Kayo ang nakakaalam niyan. Para yung kumain. Kung sinong kumain, yun nakakaalam kung busog. Ngayon, kung ikaw'y tumanggap na sa Panginoon, ikaw ngayon ay isa sa mga anak ng Panginoon. But as many as receive Him, to them give He power to become the sons of God or children of God. Kaya nga, nung tinanggap ko si Delia Hernandez na maging asawa ko, ng buong puso, tinanggap ko, simulong January 16, 1976, tinanggap ko siya bilang aking asawa. Simula noon, ako ay napabilang sa pamilyang Hernandez. At nung tinanggap niya rin ang personang ito, hindi dahilan sa gwapo. No. Tinanggap niya ako bilang asawa. Simula noon, ako'y napabilang sa pamilyang Hernandez at siya'y napabilang sa pamilyang Laurena. Listen to this. Don't miss this. Yung mga tumanggap, kung tunay na tinanggap niyo si Kristo, ito ang inyong spiritual birthday. Iyan ang born again. Nung tinanggap niyo ngayon si Kristo, ito ang spiritual birthday mo na mula ngayon, ikaw ay anak ng Diyos. Kasama ka sa pamilya ng Diyos. Mga anak ng Diyos lang ang pupunta sa langit. Kaya, yung mga hindi tumanggap, dalawa lamang po yan. Heaven or hell. Wala pong purgatorio sa Biblia. Walang purgatorio. 66 books, but there's no such purgatory in the Bible. There are only two places, heaven or hell. Ngayon, yung tumanggap, kung tunay na tinanggap nyo, you will go to heaven. Praise the Lord. At yan po ang pagmamalasakit nitong simbahan na ito, na kayo'y inimbitahan para tanggapin si Kristo na sariling tagapagligtas. Hindi po itong simbahan na ito ang magdadala sa inyo sa langit. Walang simbahan na pwedeng magdala sa atin sa langit. Kahit po si Maria na ina ni Kristo sa pagiging tao, siya'y tumanggap sa Panginoon bilang sariling tagapagligtas. Kaya hindi po siya makakatulong sa atin, pero siya po'y ginamit ng Diyos para ipanganak ang Panginoon para magkaroon tayo ng tagapagligtas. Maliwanag po sa inyo? Amen. Praise the Lord. At yan po ang tinatawag nating gospel. Gospel is the good news. What is that good news? That Jesus died, buried, and rose again for our redemption. Siya po'y nabuhay na maguli. Alam niyo ho, 3 times na po ako napunta ng Israel. Lately lang po, last 2 weeks ago, pinuntahan ko po. Alam nyo, talagang 3 times po ako, pero 3 times din akong umiyak. Sapagkat nakita ko kung saan siya inilibing, saan siya nabuhay na maguli. Kita ko yung kurunang ikinuruna na sa kanya na imbis na ginto ay tinik. Baon sa kanyang ulo. Kita ko po yung cross na pinagpakuan sa kanya. What a reminder of what Christ done for us. Jesus died for our sins. Tayo ang dapat ipako sa cross kasi tayo ang makasalanan. But Jesus did it for you and for me. Amen? Kaya ako ay naniniwala na lahat na nagsitanggap. Ngayon, pag kayo tunay na tumanggap, hahanapin yung salita ng Diyos. Lahat po dapat ay mayroong Bible. Tingnan nyo, lahat ng tao, mayroong cellphone. Pero cellphone will not point you to heaven. This is the book of God, the Bible. Kaya, kailangan magkaroon kayo ng Bible, pagkatapos, kailangan nyo ng umattend sa simbahan na nagtuturo ng Bible. Kailangan nyo i-disciple, kailangan nyo kailangan kayong turuan para tayong lumago sa pananampalataya. That's why you need the right book and the right teacher. At doon po kayo makinig ng salita ng Panginoon. Amen? Amen. Mananalangin po ako para sa inyo. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa inyong salita.
Salamat po sa inyong biyaya. Salamat po sa mga nagsitanggap sa inyo bilang sariling tagapagligtas. Panginoon, dinadalain ko po, pagkakaroon po ng invitation. Panginoon, lahat ng tumanggap po, magkaroon po sila ng testimony na ipakita sa publikong ito na tinanggap si Kristo bilang sariling tagapagligtas. Patawad po sa iyong makasalanan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po mag-stand lahat. Please. Shall we all stand up, please? Pwede ko po bang imbitahin yung mga sumunod sa panalangin, yung tunay na tumanggap sa Panginoon? Pwede po kayo dito.